Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga nagugutom na biktima ng bagyo, nag-agawan sa relief goods. Mga nasalanta, problemado kung paano babangon. Imahe ng trahedya, nakunan mismo ng biktima ng bagyo. Price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ni Sendo. Ipapatupad kasunod ng deklarasyon ng State of National Calamity. Mahigit 400 kabaong at relief goods, ibinabiyahe ng barko ng Navy patungo sa Cagayan de Oro at Iligan. Retired Major General Jovito Palparan, ipinaaresto na kaugnay sa umano'y pagdukot sa 2 estudyante noong 2006. Kasunod ng aberya sa fireworks display sa UP na ikinasukat ng 17 noong Biyernes, mga otoridad nagbigay ng panuntunan para maging ligtas ang community fireworks display. At silipin ng chimney sa United Kingdom kung saan kasyang-kasya si Santa. Tatlong araw matapos manalasa sa Hilaga Mindanao ang bagyong Sendong, mga tagpo naman ng desperasyon ang nasaksihan sa apektadong lungsod ng Iligan. Nagkagulo at nag-agawan ang mga biktima ng bagyo sa relief goods na dinala ng DSWD. Saksi si Marisol Abduraman. Babaeng halos tulala sa bangketa habang karga ang pinaniniwala ang patay ng sanggol. Luha ang residente na may dala ring bata. Babaeng mahigpitang yakap sa isang batang pinaniniwala ang wala na ring buhay. Ilan lamang ito sa mga makadurog pusong tagpo na nakunan ng residente si Jusel Emperado sa Iligan City sa pagputok ng araw nitong Sabado matapos ang mahabang gabi ng delubyo. Nakunan din ni Jusel ang pagluha ng isang rescuer. Habang dala ng kasama ng isang walang buhay ng sanggol na balot ng putik. Hinubad ng lalaki ang kanyang t-shirt para punasan ang sanggol at paliguan. 3 araw matapos ang dilubyo, patuloy namin nasaksihan ang mga nakapanlulumong tagpo. Si Carlito Alivio, napahagulgol lang sa wakas, ay matagpuan ang 8 buwang sanggol na ito na ikalawa na sa mga namatay niyang anak. Hanggang ngayon, nawawala pa rin ang kanyang asawa at 5 pang kamag-anak. Sa pinakahuling tala ng Iligan City Government, mahigit 400 pa rin ang mga di pa natatagpuan sa Iligan City, habang umaabot na sa halos 300 ang kumpirmadong nasawi. 61 sa kanila, sabay-sabay na inilibing alas 4 ng hapon kanina sa Barangay Palao. Ang mga nakaligtas naman sa delubyo, di maiwasang mauwi sa desperasyon dahil sa kakulangan ng pagkain. Kaya nang sa wakas ay dumating ang tulong mula sa DSWD, nagkaroon ng tulakan at agawan sa relief goods. Nang humupa ang tensyon, sugatan ang ilan. Nagkagulo na sa likod namin, nagbilang. Sinakyan mi, doon ako sa ilalim. Hindi po man naibigay sa inyo. Wala po kasi, hindi po kasi kami nalista. Siguro ang dami-daming nabigyan kanina, kaya kami hindi nabigyan. Assure them that everybody will have their share. It's just that we have to choose those severely affected and only for this program purposes. But then everybody bibigyan sila. Sa ganitong sitwasyon, kapit sa patalim ang mga nakaligtas, patuloy na mabuhay. Napakalaking bagay po, ma'am. Nagagamit nila. Yes. Wala na po kaming banig eh. Mula rito sa Iligan City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sinimulan na ng Disaster Victim Identification Team ng NBI na iproseso ang mga hindi pa nakikilalang bangkay sa Cagayan de Oro. Todo tiyaga ang forensic team kahit nasa tambakan ng basura sila nagtatrabaho. Narito po ang aking report. Yung mga pinag-umot. No. Hindi na nakapagpigil ng emosyon si Aling Evangeline nang matukoy ang labi ng ina sa hile-hilera ng mga bangkay na dinala sa dump site ng Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Oo, nakana lang siya, nagigda lang na siya ng sakit paminaw na akong mama kong mainahan. Dito sa dump site dinala ang humigit kumulang 100 labi para iproseso ng Disaster Victim Identification Team ng NBI. By just observation or mere looking to sa mga katawan nila,
imposible na ma-identify sila. So kinakailangan natin yung scientificong paraan para sila ay makilala at maibalik sa mga mahal nila sa buhay. Kulang na kulang man ang kanilang mga cadaver bag, todo tiyaga pa rin ang 15 miyembro ng forensic team. Ang hindi lang daw nila inaasahan, dito sa tambakan ng basura sila magtatrabaho. Nadatnan na lang namin sila dito sa dump site and we have no other recourse but to do the identification here. We want a safe, secure, secluded place for us to do our examination. Kahit ang mga residente ng Barangay Carmen, humihiling na ilipat sa maayos na himlayan ang mga bangkay. Bagay na gagawin naman daw ayon kay Dr. Carmencita Banatin ng Department of Health. Naghahanap lang daw sila ng paglilipatan. So we're looking for a place na they can be placed, na maganda yung lugar, and then may security tayo, and then maayos din yung gagawin ng NBI. Para mapabilis ang pagkilala sa mga labi, hiniling ng NBI sa mga naghahanap na kaanak na makipag-ugnayan sa lokal na otoridad. Matapos ang mapaminsanang bagyo, nagsimula na magtayo ng pansamantalang tirahan ng mga biktima ng bagyo sa Dumaguete City. Saksi si Bernadette Reyes. Inanod man ang kanilang bahay sa tabing ilog, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Rita Moratalia na mairaraos ng kanyang pamilya ang paparating na Pasko. Gamit ang pagiging malikain, matyaga siyang nagtayo ng pansamantalang tirahan. Bigay na lang ng kapitan ng trapal. Pinabit lang namin sa yung puno lang sa parang tuwanan lang, hindi lang may maulanan. Ang bahay naman ng pamilya Ilog, hindi man inanod ng baha, pinasok naman ang makapal na putik. Gabinti yung kapal ng putik sa loob ng bahay na ito at napakahirap raw talagang linisin kaya naman siguradong aabuti na raw ng Pasko, hindi pa rin nila tuluyang nalilinis yung loob ng kanilang bahay. Sa loob na lang, yung sa labas, mamaya na lang pagkatapos ng Pasko, ito lang unahin sa loob ng bahay para makapamasko. Nagsimula na rin ang paglilinis sa bayan ng Sibulan kung saan umabot sa 13 ang patay dahil sa pagbaha. Pero sa may 10,000 pamilya sa bayan ng Valencia, tila mas pahirapan ang pagbangon. Wala na ngang kuryente ang ilang lugar dito. Na-isolate pa ang ilang barangay dahil sa nasirang kalsada. Nagkukulang na tuloy ang supply ng pagkain. Si Pangulong Noynoy Aquino, hindi man nakapag-ikot ng dumalaw rito sa Negros Oriental, nangako naman maglalaan ng pondo para makabangon ng lalawigan. 7 countries that have already offered assistance to us that we will also be tapping. So, huwag tayong kakabahan na para unahan sa kakaunting pagkukunan. I think there are sufficient resources to take care of the concerns in all of these areas hit by Sendong. Dahil isinailalim na sa state of calamity ang Negros Oriental, magagamit ng 20 milyong piso nitong calamity fund. Pero kulang pa raw yan sa 400 milyong pisong halaga ng pinsalang inabot ng probinsya. Ibang portion ng Dumaguete ay na-restore na yung tubig kasi naanod yung mga yung mga tubo at saka hose ng water system natin. It's not easy to rehabilitate. Samantala, naabot na ng GMA Kapuso Foundation ng Barangay Tabok Tubig at Bagakay sa Dumaguete para mamahagi ng relief goods at mga lumang damit. Bukas magsasagawa naman ng Kapuso Foundation ng medical mission. Mula rito sa Dumaguete City, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.